Nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na igigit ng Pilipinas ang ating karapatan sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Sa harap nito, nilinaw ng punong ehekutibo na hindi gagawa ang bansa ng mga hakbang na magdudulot ng sigalot o digmaan. Si Bian Manalo sa sentro ng balita. Sa Talk to the Troops visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Western Command sa Palawan kahapon, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na hindi giyera ang susi sa pagresolba ng sigalot sa West Philippine Sea. Sa halip ay sa diplomatikong pamamaraan na magbibigay ng mapayapa at maunlad na buhay sa bawat Pilipino. Ayon pa sa Pangulo, sisikapin ng pamahalaan na maayos ang gulo sa mapayapang paraan at hindi gagamit ng anumang dahas na maaaring ikapahamak ng sinuman. Patuloy din aniyang gagamitin ng bansa ang kalayaan at karapatan nito bilang pagsuporta sa pambansang kapakanan. Gayon din ang patuloy na pagsunod sa international law. Nangako rin si Pangulong Marcos Jr. na gagawin ng gobyerno ang buong makakaya para ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Ipinagmalaki rin ng Commander-in-Chief na matatag ang international legal grounds ng Pilipinas pagdating sa usapin sa West Philippine Sea na kinikilala sa buong mundo. Despite these challenges, you have stood up and upheld the fundamental principles that binds all of us Filipinos, a mutual respect for life, for dignity, and for community. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Today, as your Commander-in-Chief, I have never been prouder of the brave women, men, and not just the Western Command, but the entire armed forces as I am today. Samantala, binigyang parangal ng Pangulo ang 80 sundalo dahil sa kanilang hindi matatawarang katapangan at kagitingan sa pagsuong sa agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal kamakailan. Ginawara ng Commander-in-Chief ng Order of Lapu-Lapu Kamagi Medal ang 79 na sundalo. Habang ginawara naman ng Order of Lapu-Lapu Kampilan Medal si Seaman First Class Facundo ang sundalong naputulan ng daliri. Kayo ang halimbawa ng isang bagong Pilipinas. Kayo ay isa sa aming inspirasyon para lalo pang pagbutihin ang aming sinumpang tungkulin. I reassure you that you have the entire nation behind you, praying for your safety, praying for your success. The Filipino people is grateful for your dedicated service and to the families that support you. The government will continue to provide all your needs and look after your welfare and your family's welfare. Sa huli ay hinikayat ni Pangulong Marcos Jr. ang mga sundalo na ipagpatuloy ang kanilang pagtatanggol sa bayan na may respeto at integridad. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.